Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila mas lalong umiinit nga ang matinding pasabog ni Atty. Vic Rodriguez laban nga kay Kuting ng Norte at kay Lisa Smugs. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang hindi na nga makayanan ni Atty. Vic Rodriguez ang nangyayari sa bansang Pilipinas at sa patuloy na pangungulimbat ng kaban ng bayan at talagang ginagasta sa kahit saan-saan at hindi sa taong bayan na talagang kawawa naman talaga ang mga nagbabayad ng taxpayer. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hawak nga ni Atty. Vic Rodriguez ang magpapatunay sa mga ebidensya at sa mga rumal-dumal at kabalbalan na gawain ni Kuting at ni Lisa Smugs. Ito nga ang magpapaligwak sa posisyon kay Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, tila maraming dismayado ngayon sa pamumuno. Ngunit marami naman ang hindi. Ngunit talagang nagbubulag-bulagan na ang iba. Ngunit marami pa rin bumabatikos sa mga pinagtatanggol ang taong bayan na sila pa ang mali. Dito nga natin makikita kasi mga kaibigan kung gaano nga talaga kabayas ang mainstream media at talagang ito ang ginagamit nila para mabilog ang tao at talagang hindi linalabas ang mga kabalbalan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya naman marami pa rin naluloko. Kaya nga ngayon ay si Atty. Vic Rodriguez, Atty. Glenn Chong at iba pa ang magpapatunay na may hawak silang ebidensya laban di umano sa mga korap na opisyalis na ito at kailangan na silang maimbestigahan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Usapan natin ngayon itong si former Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez. Yung kanyang samahan with the President at kung ano ang pwede niyang gawin na sa tingin ko pwedeng ikabagsak ng administrasyon ng ating Pangulo. Ito, analysis ko lang ito. I'm just sharing it to you at bahala kayo timbang-timbang. Ang isa sa pinakamalapit kay PBBM noon, nung hindi pa sila nagkagulo dahil kay First Lady Lisa, itong si Atty. Vic, through thick and thin, magkasama itong dalawa. Parang magkapatid. Very loyal lieutenant itong si Atty. Vic kay BBM. So, masakit yung nangyari dahil sa pakikialam. Again, opinion ko lang ito sa aking naiintindihan sa pangyayari. Napilitan lang si Pangulong Marcos Jr. na tanggalin si Atty. Vic dahil sa pakikialam ni First Lady Liza Marcos. Explain ko yan mamaya. Tapos ngayon, after yung pagsibak sa kanya, naging tahimik lang si Atty. Vic. But lately, nagsalita o nagpost. Nakiisa siya sa panawagan ni former President Duterte na i-audit yang si Speaker Martin Romualdez. Ang ganda yung salita niya Hands off sa kaban ng bayan. Okay, so thinking forward, nako, kung tuluyan ng magsalita itong si Atty. Vic, ibulgar niya na lahat ang kanyang nalalaman. Ito na po yung bomba. Pasabog na bomba na tuluyang magpaligwak o magpabagsak sa administrasyon ni PBBM at ni First Lady Liza. Discuss ko mamaya yung pasabog na yan. I-review lang natin bakit siya natanggal.
Okay? So sinasabi nila yung conflict of interest kay Pastrana. Sige na lang. Pabayaan mo na lang yun, Pastrana issue. Kaya lang, yung pumalit sa kanya itong sa Philippine Ports Authority, J. Santiago ba yun? Nako, according to Madam Maharlika, alam naman natin, once na nag-expose itong si Madam Maharlika, tumpak. Itong J. Santiago daw na ipinalit kay yung Pastrana na inappoint na, may 4 na bonggang-bonggang bahay na daw, nakabili na ng 4 na bahay according to Maharlika. Okay. So, mas masahol pa yung nilagay nila kapalit ni Pastrana. Okay. Punta tayo kay Atty. Vic. Bakit napilitan lang si PBBM na tanggalin siya? Okay. Nang dahil sa Pastrana issue, okay, tinanggal na siya as executive secretary. Kaya lang, kasi magkaibigan eh. Ayaw ni PBBM na tuluyan nang mawala si Atty. Vic sa kanyang tabi. Okay, ginawa niyang chief of staff, presidential chief of staff. Pwede yan. Kasi panahon ng mga ibang presidente, basta may presidente noon, I think Gloria Macapagal Arroyo, meron siyang presidential chief of staff. Pirmado na ni PBBM ang appointment order ni Atty. Vic as presidential chief of staff. At mismo itong isang vlogger na malapit sa Malacanang, narinig ko si Mike Abe, nagre-reklamo siya noon eh. Sabi niya, nakita ko na. Di ba si Mike Abe from SMNI, nagtrabaho na sa PTB4. So may access siya sa mga ganyan documents. Nakita niya na permadong appointment order ni Atty. Vic as chief of staff. Permado na. May petsa na eh. Tapos biglang nawala. Bigla na lang naglawat. Wala, tuluyan nang nawala si Atty. Vic sa Malacanang. Ito na. Kagagawan lahat yon ni First Lady Lisa Marcos dahil ayaw na ayaw niya kay Atty. Vic. Bakit ayaw na ayaw niya kay Atty. Vic? Okay, ito. Mga nabasa ko lang mga comments, mga info na nasagap ko. Marami daw gustong ipa-appoint itong si First Lady na hindi naman sinasang-ayunan ni Atty. Chief Executive Secretary. Hindi nakakarating kay PBBM for signature. Parang may hidwaan na sila. Nabanggit daw ni Atty. Vic na ang boss ko si PBBM, hindi kayo. Hindi si First Lady. Ayun, nagalit si First Lady. Kaya tuluyan na siyang niligwak. Okay, naligwak na. Tahimik ng tao. Ito ngayon, biglang nakisawsaw na naman sa pangyayari. Audit. So, ito na yung nakikita kong bomba na pag nagsalita ito, pag ibulgar niya lahat, ang nalalaman niya, nako, delikado na ang PBBM admin. Tungkol po ito sa issue ng Smart Magic. Diba, na yan, nagsalita na si Atty. Chong. And ngayong October 17, malalaman na natin ang desisyon ng COMELEC kung tuluyan bang ma-disqualified ang Smart Magic. Kasi malaking problema ito eh. Na sana hindi na matuloy ang Smart Magic na mag-supply ng ating boat cheating machines. So ito, I believe kasi ang mga aligasyon galing kay Atty. Chong, I said allegation dahil hindi pa naman napapatunayan. But aside kay Atty. Glenn Chong, yung si General Rio na isa sa mga nagrereklamo, kapartner yan ni Atty. Chong,
Naku po, yung integrity, credibility, competence ni General Rio as signal officer, IT expert. Kaya nga na-appoint siya temporarily na Secretary of DICT, panahon ni Tatay Digong, dahil talagang matino, magaling. Itong si General Rio, yung retired general. Siya ang very credible. Kaya ako, personally, opinion ko lang again naniniwala ko na may kalukuhang nangyari yan sa Smart Magic. Dahil naniniwala ako kay General Rio dahil hindi yan magsasalita kung wala siyang basihan. Okay? So, nandyan na si General Rio, nandyan si Atty. Chong. Pag itong si Atty. Vic magsasalita sa nalalaman niya, nako, lalong lalakas yung kaso. Imposibleng hindi alam ni Atty. Vic yung pangyayari. Siya yung kadikit palagi ng Pangulo ni BBM nung nangangampanya pa sila. Alam niya yan. Kaya nga, after ng SONA ni Pangulong Marcos noong July 24, nako, may statement o may post si Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, nadismaya siya sa SONA ng Pangulo. Bakit hindi binanggit ang electoral reforms? Inisip ko, bakit very concerned itong si Atty. Vic sa electoral reforms? Hindi nabanggit ng Pangulo sa SONA niya. Bakit magrereklamo si Atty. Vic? To me, alam niya may nangyari. May nangyari noong last election gamit ang Smart Magic. Kaya dapat ang panawagan ni Atty. Vic Rodriguez is ibasura na yung Smart Magic at magkakaroon ng hybrid system of election. So, let's pray na magkaroon ng lakas. I don't know kung bakit hindi siya nagsasalita tungkol sa nalalaman niya sa Smart Magic. Ang tingin ko dyan is he values, pinapangalagaan pa rin niya yung pagkakaibigan nila ni PBBM. Dahil alam niya, yung puso ni PBBM, hanggat maaari, hindi siya tatanggalin sa Malacanang. Yun, nakikita ni Atty. Vic na napilitan na lang si PBBM na tanggalin siya dahil kay First Lady. So walang kasalanan yon ni PBBM. Kaya dahil sa yon na sitwasyon na yon, ayaw ni Atty. Vic na tuluyan ng masira ang friendship nila ni PBBM na for a long time nandyan na yan. Pinapangalagaan niya. Kaya hindi siya masyadong nagsasalita kung ano ang nalalaman niya. Tinatago lang niya dito sa kanyang dibdib. Kaya lang, hindi sa lahat ng panahon, maitago niya. Depende. Ang tao, mapupuno ang salok. So, unti-unti nagsasalita. So, ngayon, ang panawagan lang niya is i-audit si Speaker Martin Romualdez. Yun lang muna. Kaya lang, pag tuluyan na siyang napuno, at siya nang magsasalita, magbigay siya ng affidavit, whatever, yung nalalaman niya yung nangyari noong last election sa Smart Magic, yan na po. Ang taong bayan talagang mag-aal sa balutan na ligwakin ang mga dapat ligwakin sa Malacanang na hindi naman karapat dapat na nandyan. So, mabuhay po kayo, Atty. Vic Rodriguez. Sabi ni Madam Marika, yung latest vlog niya, may 4 na alas na hawak ni Atty. Vic na hindi pa niya nilalabas. So sana ilabas niya na, kahit isa lang yon. Ang pinakamalakas na alas yon, yung Smart Magic na pasabog niya kung magpapasabog siya. Tungkol sa pagkabudol-budol nyo ni BBM. So, sabi ko, ibigay mo ang number ko sa kanya.
So, yung tao na yon nag-text kahapon pa. Na-sense ko na gusto niyang i-share yung frustration niya, yung nangyari sa kanya. At sabi ko, sige, tatawagan. So, tinawagan ko siya kaninang umaga at i-share ko lang yung frustrations niya. Suma total, hindi ko babanggitin ang pangalan, lugar, but sinabi niya lahat sa akin. Yung complete detail niya, alam ko. At yung lugar na yun, napuntahan ko na. But for his security, no mention of it. Okay, so, malaki ang gastos niya sa kampanya last year. At tinanong ko nga sa kanya, bakit mo sinuportahan si BBM? Sabi ko, naniwala ako sa amay. So sabi ko, parehas tayo. Kasi, diehard Marcos loyalist din ako. Kung hindi dahil sa Marcos Sr., hindi kami nakapag-aral na mag-asawa eh. So parehas kami. Naniwala kami sa ama. Kaya, tumulong siya nung last year na eleksyon. Tinanong ko yung gastos niya. Okay. Yung lugar niya, nag-provide siya ng free campaign headquarters sa probinsya na yun ha. Yung lugar niya pinagamit libre, walang bayad. Out of sincere heart gustong tumulong kasi nakita niya ito na, may pag-asang babalik ang golden years ng Pilipinas. Kasi like father, like son, ganun ang kanya. So ipinagamit yung area niya, yun ang BBM Sara Campaign Headquarters sa probinsya. At noong April 22 last year, nagkaroon ng grand rally. Buong probinsya ito. Pagkain, lahat. Venue, yung kanyang gymnasium o Astrodome, the biggest in that province, pinagamit niya ng libre. At tinanong ko, estimated na gastos niya, venue, pagkain, aabot ng 17.5 million pesos ang gastos niya. So, ito na kanya lang is, gusto lang makatulong. Tapos, ito pang nakakatawang kwento. Siya, laking simbahan siya. Isa siyang sakristan, lumaki sa bishop's residence. Alam naman natin, ang mga church leaders, ayaw na ayaw kay BBM. Kasi, yung mga church leaders sa probinsyang ito, pinagsabihan itong nagsumbong sa akin na, nako, yung BBM na yan, magnanakaw ulit yan, like father, like son. Ito namang nagsumbong sa akin, dinipinsa niya si BBM. Hindi. Iba yan. Iba itong BBM na ito. So, ngayon, nanalo ang BBM. At ito na, nangyayari, grabing nakawan. Sabi nitong nakausap ko, hiyang-hiya daw siya sa mga church leaders. Kasi wala na siyang mukhang maiharap. Malapit siya sa mga obispo kaparihan. Ginaganon daw siya. Tignan mo kung naniwala ka sa amin. Nako, hiyang-hiya. At sabi niya, sa hiya niya, umalis na siya sa kanyang residence sa siyudad. Nagpunta na lang sa kanyang farm, nagpatayo ng konting farmhouse. Doon na sila tumira mag-asawa. Hindi, wala nang labas-labas dahil hiyang-hiya siya sa kanyang desisyon na suportahan ang PBBM at naipanalo. Okay, so tinanong ko siya, ano ang nakita mong shortcomings ni PBBM nung nagpresidente na siya? Ang sabi niya, very weak leader. Tama yung sinabi noon ni PRRD na weak siya.
Ngayon, lumalabas, very weak leader. So, tinanong ko ulit, paano siya naging weak leader? Nako, ito yung exact word niya. Andres Desaya siya. Yes, ma'am siya. Kaya ako, tawan-tawa. Okay, so may nabanggit siya sa tungkol sa appointment. Pinapasubmit daw siya ng mga requirements para posible na ma-appoint sa posisyon sa gobyerno. Kaya lang later on na nabalitaan niya na kung ma-appoint man lang siya, dapat mag-ready siya ng pera. Tinanong ko, magkano? Initial, 150 million. Pag na-appoint na, another 150 million. So, total 300 million. Ganon ang pagkasabi niya. Sabi ko, ba? Ganyan ba? Kasi nababalitaan ko lang na ganyan daw. Ito na mismo nakaranas. Kaya hindi niya na hindi niya na itinuloy yung mag-submit ng kanyang mga papers for appointment. Kaya sabi niya, voluntaryo man akong tumulong. Hindi naman ako naniningil. Kung pabayarin ako, di wag na lang. Yung 300 million, ipuhunan ko na lang kasi rin siya, negosyante. So, yan po ang yan po ang revelasyon ng isang frustrated loyalist na katulad ko. Kaya sabi niya, General, napupuyat ako panunood sa iyo. Sinubaybayan ko yung vlogging journey mo at yan, napupuyat ko kapanunood sa iyong ituloy mo lang. Sabi ko, sige sir, pwede ba i-vlog ko itong kwento ng pagkabudol mo? Sabi niya, yes. Basta yung seguridad ko lang, sabi niya. Kaya nga, I hope na wala akong nabanggit na informasyon na para malaman. Basta siya ang campaign leader ng isang probinsya na yan. Gumastos siya yung, yung meeting di Abansi bang tawin na? Basta April 22, last year, gumastos siya 17.5 million venue, pagkain. By the way, tinanong ko, ilan yung nag-attend sa rally? April 22. Di ba? Malapit na. May 9 ang election, April 22. Nako, sabi niya, mga more or less 70,000 ang dumagsa. Kaya lang hindi namin pinapasok lahat. Mga 15,000 lang daw ang pinapasok doon sa Astrodome. Kasi pag may-ari, siya ang may-ari ng the largest gymnasium or Astrodome sa probinsya yan, mga 15,000 lang. Yung the rest, nandun na lang sa labas ng kanyang compound. Okay, so ito, naisip ko, kung mayroong gustong ganyan na mga biktima ng budol-budol man na gusto nyong i-share yung inyong karanasan, pwede, ito munang kontakin nyo. Mag-text, ikuha ng konting kwento nyo, then mamaya ito, i-recommend nyo sa akin. Gusto kong mapakinggan ang inyong mga kwento para parang nakakagaan ang loob natin ba pag naikikwento yung nangyari. Anyway, nagkamali tayo. Ako rin, one of my greatest regret sa buhay ko, yung sinuportahan ko itong, akala ko, bayan babangon muli. Kaya lang, ibang nakikita ko ngayon. Although, in fairness, may mga magandang ginagawa rin ng administrasyong ito. Kaya lang, nahahaluan nila ng kalukuhan eh. Hindi pwede yun. Dapat expected na gagawa ng maganda, huwag haluan ng kalukuhan. Ano yung maganda? Paulit-ulit kong sinasabi, yung strong commitment ng administrasyong ito to defend
our territory sa West Philippine Sea. Pumapalakpak ako dyan. Napakaganda po ang foreign policy ng PBBM admin. Modernization ng armed forces. Wow! Nakakatuwa na ngayon ang nangyayari sa armed forces. And many other areas. Yung field of governance, okay naman. Ang problema dito sa sa agriculture, sa customs, yung kung saan may ganito. Ito, nahahaluan ng masama eh. Kung saan magkakapiraan. West Philippine Sea, hindi ka naman magkakapera dyan dahil gulo yan eh. Kaya, walang nakikialam sa Pangulo. Sariling desisyon niya. Pagdating na sa ganito, yun, may nakikialam na. Nai-influensya na siya na, yun na, parang wala na siya sa kanya sariling desisyon. May nagdidikta na hindi siya makapagsabi ng no, poros yes. Yan ang masama. Kaya sayang, nabudol-budol po tayo. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga rin bumana talaga si General Macanas at talagang hindi na nga rin natatakot sa publiko at sa mga anumang pagbabantang ng mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Dahil kung matatandaan natin mga kaibigan ay nagkaroon na sila ng death threat si General Macanas at mga banateros at si Madam Maharlika, ngunit hindi nga sila nagpapatinag para malaman ng taong bayan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Malacanang na hindi nga ito binabalita sa mainstream media. Kaya naman dapat natin pag-aralan ng maigi kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating bansa, kung umaasenso ba ito o lalong naghihirap ang taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.